2 lines. Buntis ako. Mahinang sabi ni Ira. Nakaupo si Ira sa inidoro habang ang mga sikoy nakapatong sa tuhod. Nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang pregnancy test. Pumikit siya at nahirapang huminga. Wala yon sa kanilang plano, pero nandoon na. Batid niyang kasalanan niya rin naman dahil nakalimutan niyang uminom ng pills. Subalit hindi naman pwedeng i-dispatch siya ang batang nasa kanyang sinapupunan ngayon. Tumayo siyang nanginginig ang tuhod at lumabas sa madilim na sala. Nandoon si Paulo, nakayuko sa harap ng laptop. May headphone sa tenga at kalat ang mga papel sa mesa. Paulo? Mahina niyang tawag. Wala pa ring reaksyon. Lumapit siya at hinaplos ang balikat nito. Paulo. Tinanggal nito ang headphones at iritado agad ang boses. Bakit? Nag-alinlangan si Ira. Gusto niyang maghintay, humanap ng mas tamang sandali. Pero kailan nga ba may perpektong sandali para sa ganoong balita? May sasabihin ako, mahina niyang sabi. Tumitig si Paulo sa kanya. Abala ako ngayon. Pwede mong mamaya na lang. Saka malapit ng exam. Bakit hindi ka pa nagre-review? Nalusaw ang pag-asa ni Ira. 1 minuto lang, pakiusap. Hindi ko kayang mag-review ng ganitong kalagayan ko. Napabuntong hininga si Paulo at umayos ng upo. Ano bang ibig mong sabihin? O sige, ano yun? Dahan-dahan niyang iniabot ang kamay, ibinukang palad at ipinakita ang pregnancy test. Walang reaksyon si Paulo sa una. Parang hindi nito alam kung ano ang tinitingnan. Pero nang lumapat ang utak nito sa katotohanan, namutla ito at nanlaki ang mga mata. Hindi. Bulong ni Paulo. Ira, hindi. Alam mo hindi kasama sa plano natin to. Naninikip ang dibdib ni Ira. Oo, totoo to. Alam kong hindi kasama pero obligasyon natin. Tayo naman ang gumawa. Bigla itong tumayo at natumbang ilang flashcards. Buntis ka? Ira, hindi pa tayo handa. 3 buwan na lang ang board exam. Wala nga tayong oras kumain tapos paano mo nagawa to? Umiinom ka ng pills, di ba? Hinaplos ni Paulo ang buhok at tumalikod sa kanya. Talagang pinakita ng binata sa kanya na ayaw nito sa lahat ng mga nangyayari. Namumuo ang luha sa mga mata ni Ira. Alam kong hindi perfect timing, pero anak natin to. Magtulungan na lang tayo. Mag-take ka ng exam, magte-take din ako. Hindi ko naman nakikitang hadlang to. Panindigan na lang natin. Napangisi si Paulo at parang hindi makapaniwala. Magtulungan? Gamit ang anong pera? Anong trabaho? Hindi pa tayo nurse. Madaling sabihin sa'yo kasi may mana ka naman kahit papano sa mga magulang mong namayapa na. Paano naman ako? Paano tayo magpapalaki ng anak kung hindi pa nga tayo lisensyado? Wala sa plano ko magkaroon ng anak. Wala pa ako sa peak ng pangarap ko. Hindi pa tayo handang maging magulang. Oh, di abutin mong pangarap mo habang ganito ako. Hindi naman kita pipigilan. Naiiyak na sabi ni Ira. Ang gusto ko lang, sana nandito ka. Kasi nandito na eh. Akala ko matutuwa ka kahit kaunti. O yayakapin mo man lang ako at sasabihin kakayanin natin. Pero hindi mo ginawa. Alam kong wala sa plano. Pero produkto naman to ng pagmamahala natin ah. Kaya bakit hindi mo matanggap? Humarap si Paulo sa kanya. Hindi ako natutuwa, Ira. Pinakamasamang timing to. Mahal kita pero hindi sa panahong to. Marami pa tayong dapat gawin. At ang bata, ang anak natin, makakabigat lang sa mga desisyong gagawin natin in the future. Ilang taon nating pinaghirapan to. Kaunti na lang sana. At ideal kung magkaroon ng anak na nasa 30s na ako. Hindi yung ganito. Tila may malamig na bagay na tumimo sa dibdib ni Ira. Paano naman ako? Hindi ko rin to plinano, Paulo. Pero hindi ko kayang ituring ang batang to bilang isang pagkakamali. Tinalikuran na siya nito at hindi na nagsalita. Hindi gumalaw si Ira at naiwan na lang doon. Tumingin siya sa test na halos itapon na kanina ng kanyang boyfriend. Tapos kay Paulo na lalaking minahal niya, nakasama sa iisang bahay, nagplano ng kinabukasan kasama ito sa loob ng mahigit 2 taon. Hindi napigilan ni Ira ang mga luha. Pumayag siyang makipag-live-in kay Paulo dahil mahal na mahal niya ito.
Ang binata na rin ang nakikita niyang asawa hanggang sa pagtanda. Pinangarap niya ng may magmamahal sa kanya, lalo pat lumaki siya sa mga magulang na puno ng pagmamahal. Pero maaga namang binawi sa kanya, kaya natakot siyang maging mapag-isa. Subalit ang akala niyang pagsama kay Paulo, mas magpaparamdam pa pala sa kanya ng pag-iisa. Paulo, pwede mo ba akong samahan sa check-up ngayon? Mahinang tanong ni Ira. Hindi siya agad nilingon nito. May schedule ako sa review center bukas, 'di ba? Hindi pa ako tapos magbasa. Kaya mo na yun mag-isa, Ira. Hindi naman delikado yan, 'di ba? Natahimik siya. Oo nga, hindi naman delikado, pero hindi lang yun ang punto. First check-up ko to, mahinang dagdag ni Ira. First pregnancy ko, kaya natatakot ako. Kahit support mo na lang, Paulo. May struggle din naman ako katulad mo sa pag-review para sa board exam. Pero hindi naman natin pwedeng baliwalain ang baby natin. Napailing si Paulo at waring naiinis. Ira, wala akong panahon dyan. Pagod ako at marami nang iniisip. Huwag kang masyadong madrama. Kaya mo na yan. Kung gusto mo magpa-check up, pumunta ka mag-isa mo. Hindi na siya sumagot. Tumango na lang, pilit ngumingiti habang pinipigilan ang luhang gustong pumatak. Alam ni Ira na ayaw pa nitong magka-baby sila, pero pakiramdam niya, hindi na siya pinapahalagahan kahit bilang girlfriend man lang. Lumabas siyang mag-isa, nalulunod sa lungkot habang hawak ang tiyan. Okay naman ang baby mo. You're 3 weeks pregnant. Re-resetahan kita ng vitamins. Magiliw na sabi ng doktora sa kanya. Bahagyang napangiti si Ira. Sige po. Thank you, Doc. Pagka-uwi niya, bumungad sa kanya si Paulo na nakaupo sa sahig at natatawa. Sa tabi nito, si Lian na nakasandal pa sa boyfriend niya at mukhang sobrang komportable. Best friend ni Ira si Lian. Parehong malapit sila ni Paulo dito. Kasama rin nila sa pagre-review. Wala naman siyang iniisip na kahit anong mali siya, pero dahil na rin siguro sa estado ng relasyon nila at sa pagiging emosyonal, may kakaiba siyang naramdaman. Sabi ko naman kasi sa'yo, yan nga ang sagot dyan, Paulo. Ayaw mo namang maniwala. Natatawang sabi ni Lian habang may tinuturo sa libro nito. Sorry na, nakakatawa ka kasi kapag nag-e-explain. Saad pa ni Paulo. Kaya gusto kita kasama mag-review. Nakikita ko ang depth ng mga napag-aralan mo na. Natigilan si Ira sa may pintuan. Ilang segundo lang, pero sapat na para maramdaman niya na parang wala siyang puwang sa sariling tahanan. Paulo, malamig ang boses na tawag ni Ira. Napalingon si Paulo. Oh, nandyan ka na pala. Tapos ng check-up ko, sabi niya rito. Okay naman daw. Hindi man lang siya nilapitan. Tumango lang si Paulo at muling binalik ang atensyon sa librong binabasa. Lian, pwedeng maiwan mo muna kami? Sabi ni Ira at pinipigilang sumabog. Napalunok si Lian. Sige, alis na rin naman ako. Paulo, mauna na ako. Kita na lang tayo sa review center. Ira, una na ako Salamat. Pagkalabas ng dalaga, nilapitan niya si Paulo. Hindi man lang ako tinanong kung anong sinabi ng doktor. Ano pa bang gusto mong marinig, Ira? Sagot ni Paulo at bumuntong hininga. Alam mo naman na busy tayo pareho. Hindi ko alam kung bakit kailangan mo akong pahirapan sa mga ganito. Pahirapan? Halos matawa si Ira sa sakit na nararamdaman. Paulo, anak mo rin to. Hindi ko to ginawa mag-isa. Ako lang ba dapat ang nag-aalala? Ako lang ba may karapatang masaktan? Wala akong sinabing ganun. Giit pa ni Paulo. Pero Ira, napaka-emosyonal mo na. Lahat na lang pinapalaki mo. Nakaka-drain ka na minsan. Alam mo naman ang hirap kapag nagre-review, hindi ba? Pagkatapos, dadagdagan mo pa ng ganito. Bahagyang natigilan si Ira. Parang may sumabog sa loob niya. Hindi galit, kundi isang uri ng pighati na hindi niya alam kung paano lulunukin. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko tuwing gumigising ako at wala kang imik? Tuwing sinusubukan kong umiti at ilapit ang sarili ko sa'yo, pero parang dingding ang kausap ko. Alam kong ayaw mong magkaroon ng baby. Pero bakit kahit pagiging boyfriend mo sa akin, nakalimutan mo na lang? Napailing ito. Ira, gusto kong maging nurse. Gusto kong makatapos. Gusto kong mabuhay ng maayos. Pero sa totoo lang,
Hindi ko pa alam kung gusto ko nang maging tatay ngayon. Handa ako sa'yo. Pero sa responsibilidad, alam mo hindi pa ako handa. Alam mo naman kapag naging nurse ako, may mga aasa sa akin. Kukunin ako ng tita ko sa abroad. Paano ko gagawin kung may anak na tayo? At doon, parang may pumutok sa puso ni Ira. Hindi siya sumagot, hindi siya umiyak. Tumalikod lang siya, dahan-dahang pumasok sa kwarto at isinara ang pinto. Sa dilim ng gabi, nakahiga lang si Ira sa gilid ng kama. Sorry baby, sorry kung hindi ko maibigay sa iyo ang nararapat na mundo na salubungin mo. Hindi niya napinigil ang luha. Tuloy-tuloy yon habang pinipigilan niyang humikbi. Ayaw niyang marinig ni Paolo at tawagin na naman siyang emosyonal. Sa maliit na kwartong yon, di naman niya ang munting sakit na alam niyang mas lalalim pa. Dumating ang araw ng board exam. Sa awa ng Diyos, nairaos yun ni Ira kahit masama ang kanyang pakiramdam. Katatapos lang ng board exam, dapat masaya, dapat magaan ang pakiramdam. Pero imbis ng ngiti, malamig na katahimikan ang bumabalot sa pagitan nila ni Paolo. Okay ka lang ba? Tanong ni Ira habang iniinom ang tubig. Okay lang, sagot ni Paolo at hindi man lang tumingin sa kanya. Medyo nahirapan ako sa exam, pero kaya naman. Napansin ko kanina, si Lian. Sandaling tumigil si Ira. Pinipili ang tamang salitang bibitiwan para hindi pagmulan ng away nila ang kanyang pagsiselos. Palagi kanyang hinahanap. Napapansin ko na mas nagiging malapit na kayo. Napailing si Paolo. Ira, please, huwag ka magsimula. Naging malapit naman kami dahil sa'yo, hindi ba? Best friend mo si Lian, tapos pinagdududahan mo. Ilugar mo ang selos mo na yan. Hindi ako nagsisimula. Nagtatanong lang naman ako. Mata man niya itong tiningnan. Ang simple ng tanong ko, defensive ka na agad. Hindi naman ako magiging ganito kung wala akong napapansin. Kumunot ang noo ni Paolo. Masyado kang praning. Ayokong patulan ka kasi alam kong buntis ka. At baka epekto lang ng hormones mo. Kaso minsan, napaka-unreasonable mo na. Alam mo kung gaano ko kapagod. Tapos yan pa rin ang gusto mong pag-usapan. Pwede ba, Ira? Huwag ka nang maghanap ng away. Please. Napatingin si Ira sa binata at namumuo ang luha sa mga mata. Paolo, buntis ako. Pero alam ko kapag may kakaiba nang nangyayari. Naiinis na tumingin sa kanyang boyfriend niya. Wala kang dapat ipagselos. Kaibigan natin si Lian. Mahiya ka naman. Kaibigan na hindi marunong lumugar. Balik naman ni Ira. Mahina pero matalim ang boses. Kaibigan na palaging nasa tabi mo. At kapag magkakasama tayong tatlo, parang kayo ang may sariling mundo sa halip na tayong dalawa. Tumayo si Paolo. Umalis na tayo. Mabuti pang umuwi na lang tayo kaysa awayin mo ako ng ganito. Baka din biglang umulan. Halika na. Ayokong sumama. Mariing sagot ni Ira at tinalikuran ito. Kukuha ako ng taxi. Napairap naman si Paolo. Bahala ka na sa buhay mo. Eh di umuwi ka mag-isa. Dire-diretsong sumakay sa motor si Paolo habang si Ira naiwan doon na naluluha. Hindi man lang siya sinuyo, hindi man lang inayos ang hindi nila pagkakaintindihan. Talagang iniwan siya roon kahit na alam na buntis siya. Nakakainis. Mabilis niyang pinunasan ang tumulong luha. Humahampas ng ulan sa kalsada nang makasakay si Ira ng taxi. Basang-basa ang laylayan ng kanyang jeans. Saan po tayo, miss? Tanong ng driver. Sa Pandakan po, salamat. Tumitig siya sa bintana habang ang mga patak ng ulan ay dahan-dahang bumubura ng mga ilaw ng gabi. Dinadamdam niya pa rin ang pag-aaway nila ng boyfriend niya. Dinamdam niya pa rin ang pag-aaway nila ng binata. Pagliko nila sa isang madilim na kanto, biglang lumiwanag ang kanang bahagi ng kalsada. Miss, humawa ka! Hindi na siya nakarinig ng kasunod. Isang puting ilaw, isang matinding busina ang kanyang narinig. Isang kalabog na parang sabay bumagsak ang langit at lupa. Tumila po ng taxi, hindi niya na alam ang mga nangyari. Basta unti-unti na lang dumilim ang lahat. Pagdilat niya, ilaw ng ospital ang una niyang nakita at sobrang sakit ng kanyang katawan. Miss,
nakakarinig po ba kayo? Boses ng nurse. Nanlalabo ang paningin ni Ira. Hindi pa niya agad malaman kung nasaan siya. Paglingon niya, may benda sa kanyang braso. Nakakabit sa kanyang isang dextrose. Nasaan ako? Garalgal niyang tanong. Tumugon naman agad ang nurse. Sa ospital po ma'am, na-aksidente po kayo. Lumabas lang po saglit ang boyfriend mo. Babalik naman po, bumili lang ng pagkain, saka susunduin daw po ang tita mo para may ibang bantay habang nasa ospital ka po. Napatingin siya sa kanyang tiyan. Hinawakan niya agad yun. Umaasang ligtas din ang kanyang anak. Ang bibi ko. Tumahimik ang nurse. Umiwas ito ng tingin. Maya-maya'y pumasok ang isang doktor. Nasaan ang anak ko? Mas malakas niya ng tanong at nagpapanik na. Miss Ira, dahan-dahang sabi ng doktor. Nagkaroon po ng matinding epekto ang aksidente. Ginawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Hindi na niya pinakinggan ang kasunod. Hindi niya na kailangan marinig. Alam na niya, wala ng anak niya. At sa ospital na yon, habang mag-isa, iniyak niya ang lahat ng sakit na nararamdaman. Sa sumunod na araw, tahimik lang si Ira. Dumating na rin ang kanyang tita na nagbabantay sa kanya. Hindi siya nagsasalita, nakatingin lang sa kisame habang patuloy ang pagpatak ng luha. Ira, kumain ka na. Kailangan mong kumain. Saad ng kanyang tita. Umiwas lang siya ng tingin. Wala pa akong gana, tita. Gusto ko po munang mapag-isa. Bakit po kayo nandito? Tita, pwede naman pong umuwi na kayo. Kaya ko po ang sarili ko. Alam ko pong walang kasama ang mga pinsan ko. Hinaplos nito ang buhok niya. Okay lang. Uuwi ako kapag medyo okay ka na at pwede nang umuwi. Sa ngayon, gusto kong damayan ka. Alam kong mahirap sa'yo ang mga nangyari. Kahit paano, gumaan ang kalooban niya. Ayaw niyang istorbohin ang kanyang tita. Pero malaking bagay na naroon ito para damayan siya. Kinagabihan, bumisita si Paulo. Wala itong dalang bulaklak. Wala man lang luha na parang hindi nasaktan sa pagkawala ng anak nila. Bit-bit lang nito ang isang supot na may lamang pagkain. Kumusta ka? Tanong ng boyfriend niya. Umuwi ka na. Putol ni Ira sa malamig na tinig. Pakinggan mo muna ako. Paulo, namumugto ang mata niya. Wala nang anak ko. Wala na siya. Hindi man lang kita nakitang malungkot. Siguro kasi in the first place, ayaw mo naman talaga sa baby natin. Grabe ka. Iniwan mo na nga ako kaya ako umuwing mag-isa. Tapos hindi man lang kita nakikita ang magluksa. Sa halip na magpakumbaba, mas lalo namang bumaha ang inis sa mukha ni Paulo. Gusto mong malaman ng totoo? Oo, ayoko sa bata. Pero huwag mo akong asahang magluksa at ibuhos ang oras doon. Bakit hindi mo nalang isipin na baka hindi naman talaga para sa atin ang batang yon? Pumunta ako rito para kumustahin ka at samahan ka. Nakakahiya na sa tita mo kaya makikipagpalit na ako sa pagbabantay. Tapos isisisi mo lang pala sa akin ang lahat. Sana hindi na lang ako pumunta. Padabog na umalis si Paulo sa harap niya. At katulad ng palagi nitong ginagawa, iniwan na naman siyang mag-isa at umiiyak. Pwede ka nang ma-discharge ngayong hapon, Miss De La Cruz. Sabi ng nurse habang inaayos ang IV stand. Stable na po ang lahat ng vitals nyo. Na-inform na rin naman po namin ng contact person sa form pero hindi po siya sumasagot. Kaya sa tita mo na lang po. Tahimik lang si Ira habang pinagmamasdan ang mga puting bedsheet. Parang gusto niya na lang lumubog sa kama at huwag nang bumangon. May pupunta po ba para sunduin kayo? Tanong ulit ng nurse at maingat ang tono. Bago siya makasagot, bumukas ang pinto. Ira, tumambad ang pagod na mukha ni Tita Malu. Hindi makontak si Paulo. Kaya ako nang pumunta. Salamat sa Diyos at makakalabas ka na rito sa ospital. Nasettle na ang bayad mo dito. Ginamit ko ang savings mo na binigay sa'yo ng mga magulang mo gaya ng sabi mo. Pinilit ngumiti ni Ira. Salamat po tita, pasensya na po. Sa probinsya ka pa po galing pero bumiyahe pa po kayo para sa akin. Pero kaya ko na pong umuwi. Ayoko na pong abalahin pa kayo. Pwede na po kayong umuwi tita.
Ano ka ba? Hindi abala yon. Mas gusto ko lang pong mapag-isa. Mahina niyang putol, pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses. Please, wag na po kayo mag-alala sa akin. Magiging okay po ako. Kakayanin ko po ito. Tiningnan siya ni Tita Malu ng matagal bago tumango. Kung yan ang gusto mo, iha. Pero kung kailangan mo ako, tawagan mo lang ako. Hindi kita nakupkop dahil matanda ka na naman at sinabi mong kaya mo na pagkatapos mawala ng mga magulang mo. Pero gusto kong malaman mo na bukas ang bahay namin para sa'yo. Hindi ka taong probinsya pero kung kailangan mo ng pamilya, pwede kang pumunta sa amin. Ngumiti si Ira at bakas ang pasasalamat sa mata. Salamat po tita. I love you po. Nang makasakay si Ira sa taxi, naghiwalay na sila ng tita niya. Habang nasa biyahe, sariwa pa rin ang sakit. Mabigat pa rin ang pakiramdam niya, pero ang katawan, kusa na lang kumikilos na para bang pinilit na lang mabuhay kahit wasak. Pagdating sa tapat ng apartment nila ni Paulo, nakatayo siya ng ilang segundo sa labas. Ipinikit niya ang mga mata at sinubukang pakalmahin ang sarili. Ira, okay ka lang. Kaya mo to. Magpahinga ka na lang. Magtulungan kayo ni Paulo. Huwag mo na lang siyang awayin. Magiging maayos din ang lahat. Binuksan niya ang pinto, pero agad siyang natigilan. Ang una niyang naamoy ay pabango. Pamilyar na pabango ng babae, pero alam niyang hindi sa kanya. Pagpasok ni Ira, kumabog ng malakas ang dibdib niya. Si Paulo nahubad ang katawan at nakapatong kay Lian. Ang matagal niya ng kinikimkim na pagdududa, totoo na sa kanyang mga mata. Ang babaeng itinuturing niyang kaibigan talagang kayang magtraidor sa kanya. Nakaalpas ang mga ungol, halakhak at mahinang ungol mula sa kwarto. Halos mamilipit siya sa sakit at lantarang pagtataksil. Paulo! Malakas niyang sigaw. Nagulat ang dalawa. Si Paulo agad ang bumangon, binalot ang sarili ng kumot habang si Lian napatalon at tinakpan din ang katawan. Ira, wait! Nauutal na sabi ni Paulo. Wala ka nang dapat sabihin! Sigaw ni Ira. Binuhos ang lakas sa galit kahit nang hihina pa. Habang ako nasa ospital, umiiyak dahil nawalan tayo ng anak at na-aksidente ako. Heto ka! Nasa kama natin, kasamang best friend kong ahas? Ira, hindi to ano? Hiyaw niya pa. Hindi to totoo? Nakikita ko, naririnig ko, nararamdaman ko. Ang anak natin, patay na, Paulo. At ikaw, nakikipagtalik? Nanginig ang mga kamay ni Ira. Tuloy-tuloy ang kanyang mga luha at walang tigil. Nanghihina siya, hindi dahil sa nangyaring aksidente, kundi sa sakit na pinadama sa kanya ni Paulo. Hindi siya makahinga sa bawat hikbing umaalpas mula sa kanya. Walang hiya ka, Paulo. Mas masahol ka pa sa hayop. Tinulak niya ang mga gamit sa mesa. Bumagsak ang mga libro at nabasag ang mga baso. Hindi makatingin si Lian sa kanya. Ira, sorry. Hindi namin sinasadya. Hindi niyo sinasadya? Tumawa siya ng mapait. Ilang linggo niyo na itong ginagawa. Ilang buwan. Kaya pala hindi mo ako maasikaso sa ospital, Paulo. Hindi mo man lang ako sinamahan sa ultrasound, sa check-up. Kaya pala parang wala ka ng pakialam sa akin. Kaya pala hindi ka na nag-aabala na maayos tayo kapag nag-aaway. Dahil abala ka sa kanya? Sinasabi ko na nga ba? Tama ang kutob kung may namamagitan sa inyong dalawa. Napagod lang ako, Ira. Mahinang sagot ni Paulo. Hindi ko na kinaya. Napagod ka? Malakas niya itong sinampal. Ako rin, Paulo. Napagod ako. Nasaktan. Nawalan. Pero hindi ako nagtaksil. Hindi ako nanira ng tiwala. Durog na ako. Tinapakan mo pang pagkatao at pagkababae ko. Kahit may cast sa braso, kahit nang hihina pa, sinugod niya ang mga ito. Pinagsasampal niya at sinabunutan.
Parang kahit sa ganoong paraan na lamang mailabas ni Ira ang kanyang galit. Nang mapagod, mga hikbi na lang ang tangi niyang nagawa. Huminga siya ng malalim, isang huling tingin ang iginawad niya kina Paulo at Lian. Ayaw niya nang gumawa ng paraan para masaktan ng mga ito. Bahala na lang ang Diyos sa parusa sa mga taong nanakit sa kanya. Simula ngayong gabi, mariin niyang sambit sa gitna ng mga luha. Wala na tayong dalawa. Umiiyak si Ira habang iniimpake ang lahat ng gamit. Ayaw niya nang manatili sa bahay na yon, at nang umalis siya, ni hindi malang sumubok o humabol si Paulo. Sa kanyang tiyan, wala nang munting buhay. Wala na rin ang lalaking minahal niya ng 2 taon at kasabay mangarap. Pero sa kanyang puso, may apoy na unti-unting nabubuhay. May galit, pero kasama rin ang unang hakbang patungo sa pag-alis, sa paglaya at sa paghilom na nararapat para sa kanya. Room 3, Ira. Pangalawa sa kanan. Sabi ng landlady na si Aling Susan habang iniabot ang susi ng kanyang kwarto. Salamat po. Mahinang sagot ni Ira. Bit-bit ang bag papasok. Pumasok siya sa maliit na silid. Isang kama, isang lumang electric fan at isang lamesang may basag na salamin. Walang aircon, walang TV. Tahimik pero alam niyang makakapagsimula siya. Mag-isa lang naman siya kaya okay na sa kanya ang boarding house na yon. Ilang buwan matapos makalipat, naghanap siya ng pwede niyang trabaho habang naghihintay ng resulta. Ubos na rin kasi ang savings ng mga magulang niya dahil sa pag-aaral niya sa college at pagpapa-ospital. Kaya naman, kumakayo talaga sila para sa sarili. Hanggang isang magandang balita ang dumating sa kanya. Pasado ako, bulong niya habang nakatitig sa screen. Pasado ako. Bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa tagumpay. Isang uri ng tagumpay na nakamit sa gitna ng pagkawasak. Gusto niyang mag-celebrate kahit papaano, kaya bumisita siya sa Tita Malu at mga pinsan niya. Ilang araw siyang naroon, pero sandaling guminhawa ang kanyang pakiramdam. Tita, pasado po ako. Sabi ko na nga ba? Sigaw ng tita niya at mahigpit siyang niyakap. Ang galing mo! Pamangkin, proud na proud kami sa'yo. Dito ka na lang. Huwag ka nang babalik sa Maynila. Nag-aalala pa rin ako sa'yo nang ikwento mo ang ginawa ni Paulo. Dapat pala sumama ako sa paghatid. Para naman nasapa ko ang walang hiya mong boyfriend. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagloko pa ng ganon. Talaga naman. Tita, nandun po ang trabaho ko. Sagot niya at mahinang tumawa. Hayaan niyo na po si Paulo. Wala na naman po akong pakialam. Parang gumawa na rin po ng dahilan ng Diyos para magkahiwalay kami. Kasi una pa lang po, hindi na siya mabuting partner. Nagbulag-bulagan lang po ako kasi mahal ko. Kaya ko na po ang sarili ko. Kaya ko na pong tumayo mag-isa. Nakakausad naman po ako sa buhay pagkatapos ng mga nangyari. Hindi po ninyo kailangang mag-alala sa akin. Unti-unti na naman po akong nagiging okay. Mabilis ang mga sumunod na taon. Araw-araw, bumabangon si Ira bago sumikat ang araw. Natanggap siya bilang nurse sa isang private clinic. Nagsimula siyang mag-ipon, lahat ng ginagawa ni Ira para sa ikagaganda ng buhay at sarili niya. Nurse Ira, pwede bang ikaw na lang ang sumama kay Doc sa bahay ng pasyente? Wala na ulit si Jessa, sabi ng admin. Opo, ako na po, sagot niya naman agad. Sanay na siyang tumanggap ng extra duty. Mas gusto niya ang abalang utak kaysa tahimik na gabi. Dahil sa katahimikan, bumabalik ang mga alaala at sakit ng kahapon. Hindi na siya umiiyak gabi-gabi pero ang sakit ay nananatiling tahimik. Hindi na sumisigaw ang mga alaala pero palagi pa rin naroon. Parang pilat na kahit hindi nakikita, alam ni Ira na nananatili pa rin. Isang hapon, habang kumakain sa karinderya, nilapitan siya ng dating kaklase. Ira? Ikaw nga yan! Napangiti siya. Dayan? Napangiti rin ito at umupo sa harap niya. Grabe, long time no see! Narinig ko nurse ka na ngayon. Wow, blooming ka pa rin. Parang hindi ka tumatanda. Oo,
Sagot niya naman at mahinahong tumango. Ang tahimik mong nawala nun Anong nangyari sa'yo after ng board? Napatingin si Ira sa ulam niya sa lamesa. Maraming nangyari, pero heto, buhay pa rin. Lumalaban pa rin. Wala na kayo ni Paolo, no? Usisa ni Dayan, mas mahina ang tono. Nakita kong kasama nun si Lian. May anak na sila. Kaso, mukhang hindi nakapasa si Lian sa board. Nakapasa si Paolo. Kaso, nawala ng lisensya ang rinig ko. Kasi nagkamali raw sa isang pasyente. Big time yung pasyente. Ayun, nakikita ko na lang sila dun sa palengke. Sa bigasan ng mama ni Lian. Dun yata sila nakadepende ngayon. Pero baka maghihiwalay na rin. Kasi nang bababae daw si Paolo. Saka humihit-hit na rin. Natutong mag-adik. Hindi nakapagsalita si Ira. Wala na siyang balita at hindi na rin siya nakibalita. Alam niyang masamang maging masaya sa pagdurusa ng ibang tao. Pero sa ginawa ng mga ito sa kanya, napanatag ang kanyang puso na malaman ang kalagayan ng mga ito. Para bang nabigyan ng hustisya ang sarili niya at ang anak na nawala sa kanya. Kaya rin siguro ipinaranas ng Diyos ang mga sakit na yon para magkaroon siya ng dahilan na lumayo. Inilayo siya sa lalaking sasaktan at wawasakin lang ang buong pagkatao ni Ira. At sa pagkakataong yon, ipagpapatuloy niyang buhay na pakakawalan na lahat ng pighati. Sa mga sumunod pang taon, hindi lang siya nagstay sa isang klinik. Sumubok siya sa iba-ibang workplace para magkaroon ng maraming experience at makakilala ng iba't ibang tao. Kung may darating din na bagong magpapatibok ng kanyang puso, magiging bukas naman siya roon. Serious case to, Ira. Paalala ng case manager niya sa agency na si Sir Louie. 32 years old. Second car crash in 5 years. Yung pinakahuli, 2 months ago. Temporary paralysis sa kaliwang bahagi ng katawan. Kailangan ng daily assistance sa galaw, pagkain, therapy, sa lahat. Bagay ka dyan. Kaya sa'yo ko na ibibigay. Saka gusto mo naman palagi ng bagong work environment. Tumango si Ira habang nakatitig sa pangalan ng nakalagay sa envelope na hawak. Pero hindi lang physical ang problema. Dugtong pa ni Sir Louie. Emotionally unstable. Halos sumuko na raw ang kamag-anak na nag-aasikaso. Pero pumayag siyang mag-home care. And nare-recommenda ka rin ng therapist niya. Si Doc Cha, favorite ka nun. Napakurap si Ira. Ako po? Oo. Sagot ni Louie sabay abot ng file. Nakahawa ka na ng mahihirap na kaso dati kaya tiwala na sa'yo. Pasensyosa ka. And to be honest, nakailang nurse na. Ilang buwan pa lang. May trauma, may trust issues at sabi ng iba may ugaling malamig at palaban. Palaging sumisigaw. Tahimik lang si Ira habang binubuklat ang profile. Jace Herrera. Parang pamilyar ang apelyido, pero hindi niya matumbok kung saan niya yun narinig. May background po ba kayo kung bakit siya nag-attempt na magpakamatay? Maingat niyang tanong. Nag-lose ng control habang drug racing. Sinadya raw at hindi lang nangyari ng isang beses. Marami na pero palagi napipigilan at nailigtas. Mukhang malakas pa kay Lord. Mabuti na lang at walang ibang nadamay ngayon. Pero siya halos hindi na nakaligtas. Ilang buwan ng therapy ang kailangan. Tumanggi sa kahit anong bisita ng ilang linggo. Psychologist lang ang pinayagan at syempre, ikaw na magiging private nurse. Napatingin si Ira sa huling litrato sa file. Kuha sa ospital yon. Mahaba ang buhok ni Jace na parang napabayaan na. May balbas na hindi naman sobra at parang blanco ang tingin. Walang emosyon ang mukha pero may kung anong sakit sa mga mata. Pagod, takot, pagsisisi. Hindi niya maipaliwanag. Gusto ko pong tanggapin itong trabaho. Feel ko kakayanin ko naman po si Sir Jace. Mahina niyang sabi. Napatingin si Louie sa kanya. Sigurado ka? Tumango naman siya. Opo, sigurado na. Siguro kasi alam niya kung ano ang itsura ng isang taong gustong mabuhay pero parang wala nang dahilang mabuhay. Malaki ang bahay ng mga Herrera. Tahimik din ang paligid. Isang matandang kasambahay ang sumalubong sa kanya nang makarating doon. Ikaw si Nurse Ira? Tanong ng ginang. Ako si Manang Beth.
Ako ang tagapangalaga dito sa bahay. Doon si Sir Jace sa dating music room. Habang nilalakad nila ang hallway, napansin ni Ira ang mga larawan sa pader. Isang batang si Jace, isang larawang may kotse, ilang trophies, at ilang mga larawan pa na mukhang parte ng pamilya ng mga Herrera. Mahilig siya dati sa racing. Animang Beth nang nahuli ang kanyang tingin. Wala na siyang pamilya. Lahat sila namatay sa plane crash. Siya na lang ang natira. May mga kamag-anak siya pero mga malalayong kamag-anak na lang. Natigilan si Ira. Lahat po? Marahan naman itong tumango. Oo, magulang. 2 kapatid. Siya lang ang hindi nakasama sa biyahe. Dati siyang masayahin. Ngayon para na lang siyang kaluluwang ligaw. May munting kirot sa puso ni Ira. Katulad pala siya nito. Magkasabay din na nawala ang mga magulang. Nawala rin ang kanyang anak. Kaya parang kahit paano mukhang kaya niyang pagtiyagaan na unawain si Jace. Pagbukas ng pinto ng dating music room, sumalubong agad kay Ira ang kalungkutan. Sa tabi ng bintana, nakaupo si Jace sa reclining wheelchair. Maputla ito at may benda ang kaliwang braso. Nakasling ang kaliwang paa. Tahimik lang si Jace at nakatingin sa labas. Ira de la Cruz po, mahinahon niyang bati. Ako po ang bagong assigned na private nurse ninyo. Hindi siya nalingon ni Jace. Walang kahit na anong tugon. Umupo si Ira sa maliit na silyang kaharap nito. Nandito lang po ako para tumulong sa tamang oras, sa paraang komportable kayo. Sabihin mo na lang ang totoo. Malamig at tuwirang sabi ng binata. Wala nang gustong tumanggap sa trabaho, di ba? Kaya ikaw ang pinadala. Napakurap si Ira pero nanatiling kalmado. Para bang pagod na bersyon na ang nakikita niya. Parang wala ng pag-asa sa mga mata nito. Tinanggap ko po ang trabahong ito at hindi po ako madaling sumuko. Alam ko pong mahirap ang pinagdadaanan nyo. Pero nandito po ako dahil gusto kong makatulong na rin. Pag-amin ni Ira, dahil yun naman talagang totoo. Gusto mong tumulong? Seryoso ang mga mata nito at halatang hindi natutuwa sa presensya niya. Gusto mo lang akong makitang wasak na wasak. Alam mo ba kung anong pakiramdam ng mabuhay na parang wala ng silbi? Tingnan mo nga ang itsura ko. Kahit anong pag-aalaga, kahit anong mga salita, paulit-ulit ko lang gugustuhing mamatay. Ano pa bang saysay na manatili ako rito sa mundong ito? Napakislot si Ira. Hindi sa takot, kundi sa biglang pagsagi ng matagal ng sugat. Pamilyar ang sakit sa boses nito. Ganon din si Ira. Pagkatapos niyang maaksidente at makunan, nalaman niyang niloko siya ng kanyang partner at best friend. Ilang beses niya nang hiniling na mawala na lang sa mundo, na sumama na lang sa anak niya. Pero nang makapasa siya sa board, dinamayan ni Tita Malu at gumawa ng paraan ng Diyos. Nakakita siyang muli ng pag-asa. Gusto ni Ira na makita ang pag-asa mula rito. Alam ko po ang nararamdaman mo, sagot ni Ira at diretso ang tingin sa binata. Alam ko po ang pakiramdam ng may nawala sa'yo at kasabay noon parang nawala mo rin po ang sarili mo. Walang imik si Jace. Pero parang may bahagyang nabasag sa yelong nakapalibot sa binata. Maingat na inilapag ni Ira ang kanyang checklist sa mesa. Simula po bukas, magpo-focus tayo sa basic rehab. Physical therapy sa umaga, assisted movement sa hapon. Pero kung may gusto kayong baguhin, wala akong pakialam. Singit ni Jace sabay iwas ng tingin. Gawin mo na lang ang trabaho mo. Tumango si Ira. Opo. Paglabas niya roon, huminga na lang siya ng malalim. Kumusta, Nurse Ira? Tanong ni Manang Beth na tila kanina pang naghihintay. Okay naman po, medyo masungit lang pero kaya naman po. Marami naman po akong pasyenteng na handle na mas malala pa sa kanya. Sagot naman ni Ira. Saka salita lang naman po yon. At wala po akong nararamdamang galit sa totoo lang. Puro nga po lungkot ang nararamdaman ko kahit magalit-galitan pa siya. Napangiti si Manang Beth. Matibay ka.
Salamat naman at may nakakaintindi na kay Sir Jace. Baka ikaw na talaga ang kailangan niya. Sobrang nawawalan na kasi talaga siya ng pag-asa sa buhay. Ilang taon na rin, mabuti nga't napilit ang pinsan niya na magpa-therapy. Natatakot na kami para sa kanya. Hindi agad nakasagot si Ira. Nandoon siya para tumulong. Hindi lang trabaho kundi isang misyon na gusto niya ring gawin bilang isang nurse. Naging trabaho niya na nga ang maging private nurse ni Jace Herrera. Aaminin niyang nahirapan siya dahil sa kasamaan ng ugali nito. Minsan, hindi pa siya pinapansin. Pero, iniintindi niya na lang. Anong niluluto mo, iha? Tanong ni Manang Beth sa kanya. Puto pa po, specialty ko po. Bibigyan ko po kayo saka si Sir Jace. Napangiti naman ang ginang. Sige nga, bigyan mo ako. Kapag binigyan mo si Sir Jace, sana hindi niya itapon. Lagi pa namang tinatapon ng pagkain kapag walang gana. Pero minsan napipilit ko naman. Yun nga lang, depende talaga sa topak. Mahina siyang tumawa. Kaya yan, nurse niya po ako. Hindi pwedeng hindi siya kakain. Naku, lagot siya sa akin. Napabuntong hininga si Manang Beth. Saka, kahit paano, mapabuti mo ang kalagayan. Hirap na hirap ang kalooban ni Jace palagi. Palaging tulala. Naging tahimik. Kapag nagsalita, parang galit sa mundo. Kapag gagawin ang dating mga hilig, para namang gusto ng bawian ng buhay. Kaya hindi ko alam kung matutuwa akong nasa labas siya o nandito na lang sa loob ng bahay na tahimik siya at tulala. Bahagya siyang nalungkot. Naiintindihan niya ang nararamdaman ni Jace. Sana lang talaga mapagtanto pa ng binata na may mga taong nagmamahal at umaasang magpapatuloy ito sa buhay. Pagpasok niya sa silid ni Jace, sinalubong siya ng dilim. Magandang umaga, Jace. Mahina niyang bati. Dinalhan kita ng almusal. May puto paw din. Ako nagluto. Sana magustuhan mo. Walang tugon tulad ng dati. Maingat niyang inilapag ang tray sa bedside table. Bumuntong hininga si Ira at marahang binuksan ng isang bahagi ng kurtina. Sapat lang para pumasok ang sinag ng araw. Napansin niyang napangiwi si Jace. Bahagyang gumalaw ang balikat pero hindi na nagsalita. Kapag gusto mong lumabas, sabihin mo lang wala kang schedule sa therapist mo ngayon. Hindi masyadong mainit. Pwede kang tumambay sa garden para naman makalanghap ka ng sariwang hangin. Nakangiti niyang sabi. Tumikhim si Jace. Naiihi ako. Tumango naman siya kaagad at agad tinawagan si Mang Tomas. Magkatulong nilang nilagay sa wheelchair si Jace. Ito na rin ang tumulong sa loob. Pero nang makabalik sa labas, inasikaso niya naman agad ito. Umalis na ulit si Mang Tomas. Kailangan mong kumain, ha? Tiningnan ni Ira ang mga gamot nito. Paano ka magkakaroon ng lakas kung hindi ka kumakain? May pag-asa ka namang makapaglakad pa at bumalik sa normal ang dati mong buhay. Hindi na babalik sa normal kahit makalakad pa ako. Puno ng pait na saad ni Jace. Huminga ng malalim si Ira. Ano ba ang kahulugan ng normal na buhay para sa'yo? Minsan ba hindi mo naiisip kung bakit nandito ka pa sa mundo? Dapat minsan iniisip mo kasi paano kung may purpose ka pa pala? Muli niyang tinignan si Jace. Hindi na siya sinagot ng binata. Hinintay niyang galawin ito ang pagkain. Naigagalaw pa naman ng binata ang isang kamay. Pero mukhang wala talagang balak ang kanyang amo na napakasungit. Kumain ka na, sabi ni Ira at umupo sa harap nito. Napailing naman si Jace. Ayokong kumain. Umalis ka rito. Itapon ko yan. Kumunot ang noo niya. Anong itatapon? Maraming nagugutom sa mundo tapos ikaw itatapon mo lang ang biyaya sa'yo? Kumain ka, susubuan kita. Bago pa makaapela si Jace, hinawakan niya na agad ang kamay nito. Naramdaman niya pa ang pagkagulat nito pero nagsimula na siyang manalangin. Good morning, Lord. Ngayon, itinataas po namin sa iyo ang lahat. Si Jace po, napagod ang katawan, mabigat ang puso at sugatan ng kaluluwa. Maaaring wala siyang sinasabi, ngunit alam mo po, ang bawat salitang hindi niya kayang bigkasin. Nakikita mo po ang unos na tinatago niya sa likod ng tahimik niyang mga mata. Ang sakit na daladala niya sa bawat paghinga.
Lord God, bigyan mo po siya ng lakas na makagawa ng kahit isang maliit na hakbang ngayong araw. Makaupo, makakain ng kaunti, madama ang araw mula sa bintana at malaman na hindi siya nag-iisa. Ibulong mo po sa kanyang puso na may pag-asa pa, na kahit ang mga basag ay maaaring buing muli, na pwede pa po siyang maghilom sa lahat. Lord God, gamitin mo po ang aking mga kamay, ang aking tahimik na tinig, ang aking presensya bilang paalala na may nagmamalasakit pa rin. Kahit pakiramdam niya'y wala na, hayaan mo pong mas malakas ang malasakit ko kaysa sa kanyang kawalang pag-asa. Tulungan mo po siyang piliin ang buhay ngayong araw, kahit pa ito'y sa simpleng pagpili na kumain ng isang subo. In Jesus' name, we pray. Amen. Nang imulat ni Ira ang mga mata, napangiti siya at kinuha ang kutsara ni Jace. Kain ka na sir, susubuan na kita, nga ka lang. Nang itapat niyang kutsara, tulala lang sa kanyang binata. Pero hindi naman matanggal ang tingin sa kanya, para bang nakakita ng bagong gawain at hindi makapaniwala. Kain ka na sir, pinagpray ko pa tong pagkain mo, nakangiti niyang sabi. Hindi siya makadiyos noon. Aminado si Ira na hindi matindi ang kapit niya, pero sa lahat ng kanyang pinagdaanan, muli niyang nakita ang liwanag at pag-asa dahil kay Lord. Kaya kahit na maraming sakit ang kahapon, nagkakaroon siya ng pag-asang ayusin ang sarili at pananampalataya. Sir Jace, sige na kumain ka na. Udyok niya pa at sa wakas, ngumanga ng binata at kumain. At himala na naubos nito, pati 2 puto paw na luto ni Ira, naubos din ni Jace. Kumain siya? Gulat na tanong ni Manang Beth. Mahina siyang tumawa. Opo, kumain po. Naubos nga po. Napadighay pa. Hindi na rin napigilan ni Manang Beth na tumawa. Mabuti naman. Sana magtuloy-tuloy. Gaya ng hiling nila ni Manang Beth, nagtuloy-tuloy naman nga si Jace sa pagkain. Kumakain na ito, minsan nauubos, minsan hindi. Pero mas maigi na kaysa palaging sasabihin na itapo na lang ang pagkain. Sumasang-ayon na rin si Jace sa pagpapatherapy. Kaya kahit papaano, kaya na nitong makatayo at maglakad ng paunti-unti. Nagpainit ako ng tubig para sa tuwalya, Sir Jace. Inilagay ko na rin ang toothbrush mo sa tabi ng lababo. Kung gusto mong gamitin, nandun na lang. Walang tugon, hindi na rin naman siya umaasa. Good morning, Sir Jace. Nandito ng breakfast. Kumain ka na para mainom mo ng gamot mo. Mamayang hapon naman darating ang therapist mo. Then bukas, pupunta tayo sa hospital para ma-check na yung status ng health mo. Nakangiti at tuloy-tuloy na sabi ni Ira, pero wala na namang tugon si Jace. Napansin agad ni Ira pagpasok pa lang niya sa kwarto. Hindi siya tiningnan ni Jace gaya ng nakasanayan. Nakaupo ito sa wheelchair malapit sa bintana. Hindi gumagalaw at ang mga braso ay nakalugmok sa kandungan. Ang mga matang dati may halong sarkasmo at tahimik na pagkontra, ngayon parang walang laman. Magandang umaga. Bati niya ulit ng mahinahon habang inilalapag ang tray ng almusal. Champurado lang yung dala ko ngayon. Baka makagaan ng pakiramdam. Walang tugon, isang malalim na buntong hininga lang. Bahagyang gumalaw ang panga ng binata. Iwan mo muna ako. Gusto kong mapag-isa muna sa araw na to, Nurse Ira. Bahagya siyang natigilan sa lungkot na ipinakita ng binata. Hindi lang yung simpleng sakit, may mas malalim pa. Lumapit si Ira kay Manang Beth sa may pasilyo matapos maibigay ang gamot ni Jace. Manang, mahinang bulong niya. Okay lang po ba si Sir Jace? Parang mas malungkot po ngayon. Parang times 100 ang lungkot niya ngayon. Ayaw kumilos o kumain. Parang wala na namang gana sa lahat. Napabuntong hininga si Manang Beth habang pinupunasan ang kamay sa apron. June 28 ngayon, araw ng pagbagsak ng eroplano kung saan nakasakay ang pamilya ni Sir Jace. Kapag sa araw na ito, hinahayaan na lang namin. Alam naming hindi pa siya tapos magluksa. Napasinghap si Ira. Ngayon po yung... Oo, tumango si Manang. Mga 5:00 raw ng hapon dumating ang balita. Dati sa ganitong araw, tulala na lang siya.
Dahan-dahang tumango si Ira. Kaya pala, hindi mo kailangang pilitin siyang magsalita, iha. Wika ni Manang Beth. Minsan, sapat na yung may kasama lang siya. Hindi niya pinilit si Jace na gawin ng stretches. Hindi niya binanggit ang gamot. Umupo lang siya sa tabi ng bintana, may librong nakabukas sa kandungan, at binasay ng tahimik. Hinayaan niyang lamunin sila ng katahimikan. Habang lumilipas ang oras, dumidilim ang silid, hindi pa rin kumikibo si Jace. Hindi rin ito kumain. Maingat na ipinatong ni Ira ang isang malambot na kumot sa balikat ng lalaki bago siya lumakad paalis. Tahimik na siyang nananalangin para rito kanina. Ngunit bago siya makarating sa pinto, narinig niya ang boses nito na mahina at nanginginig. Ira! Lumingon siya, bahagyang nakataas ang kamay ni Jace at umabot sa kanya. Pwede bang huwag ka munang umalis? Mahina nitong bulong. Hindi ngayong gabi. Dito ka lang at samahan mo ko. Dahan-dahang lumapit si Ira. Hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Dumikit ang mga daliri ni Jace sa kanya. Hindi tiyak, pero may pakiusap. Gusto ko lang huwag munang mag-isa. Dagdag nito at nabasag ang tinig. Umupo si Ira sa tabi ng bintana. Hindi niya binitiwan ang kamay ng lalaki. Walang salita sa loob ng ilang minuto, pero hindi malamig ang katahimikan kundi magaan lamang. Para bang may nais pakawalan si Jace at alam ni Ira na komportable na ang binata sa kanya. Muli itong nagsalita habang nakatanaw sa bintana at madilim ang kalangitan. Dapat kasama ako sa eroplano. Dahan-dahang lumingon si Ira. Yung mama ko nakiusap na sumama ako. Family trip daw. Pero nag-away kami nung linggong yon. Sinabi ko may karera ako na hindi ako interesado. Nabasag ang boses ni Jace. Nanatili ako para sa isang walang kwentang karera. Habang nahulog sila mula sa langit. Pumikit si Jace at tuluyang bumagsak ang luha. Hindi ko man lang sila naihatid. Hindi ko sila nakausap bago sumakay. Lahat sila nawala. Ako lang ang naiwan. Napakatlabi si Ira. Sir Jace, umiling ito at patuloy ang pag-iyak. Masakit kasi parang hindi ako ang dapat na buhay. Ang sama ko. Ang daya ko. Bakit ako lang ang naiwan? Hinawakan ni Ira ng mahigpit ang kamay nito. Huwag mong sabihin yan. Napatingin sa kanya si Jace. Maputla at basang-basa ang mga mata. Ikaw ba, may nawala rin ba sa'yo? Dahan-dahan siyang tumango. Pareho tayo. Oo, may nawala rin sa akin. Kaya magtiwala ka kapag sinabi ko na naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Huminga siya ng malalim. Naulila ako nung bago pa lang ako makapasok sa college. Car crash din. Pareho sila. Parang nilamon yung buong mundo ko. Napalunok si Jace at nakatingin sa kanya. Lumipat ako sa tiyahin ko pagkatapos, pero kailangan ko mag-aral sa Maynila hanggang sa na-meet ko ang una kong boyfriend dati. Nag-live-in kami, sabay na nag-aral. Tapos, paglipas ng ilang taon, nabuntis ako bago pa makapag-take ng board exam. Hindi kami kasal, pero magkasama kami. Mahal ko siya, pinagkatiwalaan ko siya. Pero ayaw niya sa bata. Nag-away kami. Lagi akong under pressure. Isang gabi pagkatapos ng matinding pagtatalo, na-aksidente ako sakay ng taxi. Lumaki ang mata ni Jace na tila nahulaan ng kasunod. Nawala ang anak ko. Mahina niyang sabi. At makalipas lang ng ilang araw, nahuli ko siyang nasa kama. Kasama ang matalik kong kaibigan. Natahimik silang dalawa. Walang iniwan si Ira. Lahat ay ibinuhos niya para malaman ni Jace kung saan siya nagmumula. Mahinang bumulong si Jace. Ira, sorry. Ngumiti siya ng malungkot pero alam niya namang tapos na. Ako rin.
Hindi lang para sa sarili ko, para sa'yo rin. Sana dumating ang panahon na patawarin mo ang sarili mo. Lumingon si Jay sa kanya. Masakit. Palagi. Marami akong nagawang mali na dumagdag sa mga bagay na pinagsisisihan ko. Muli silang natahimik. Inayos na lang ni Ira ang kumot sa katawan ni Jace. Para lang itong batang nagsusumbong sa kanya. Nakakabigla siguro. Pero pwede bang dito ka muna? Sandali lang. Hindi mo kailangang gawin kahit ano. Wala rin akong gagawin kahit ano. Gusto ko lang na may makasama. Mahinang hiling ng binata. Gusto ko lang maramdaman na hindi ako nag-iisa. Matagal tinitigan ni Ira si Jace at sa paningin nito, walang panganib, walang ni anino ng masamang hangarin. Ang nakita niya ay isang taong durog na pero gusto pa rin mabuo. Okay, sagot niya naman ng banayad. Ngayong gabi lang, tinulungan niya itong mahiga at dahan-dahan namang umupo si Ira sa kabilang bahagi ng kama. May kaunting awkward sa simula, pero habang lumilipas ang oras, naging payapa na lang sa pakiramdam. At sa kadiliman, muling hinanap ng kamay ni Jason sa kanya. Salamat. Sa katahimikang puno ng sakit, dalawang pusong nawasak noon ang natagpo ang muling huminga ng magkasama ngayon. At batid ni Ira na sa simula ng araw na yon, marami na ang magbabago. Alam mo, Nurse Ira, bulong ni Jace habang inaabot ni Ira ang gamot nito. Kung ganito kasarap lagi ang lugaw mo, baka puro lugaw na lang ang kainin ko. Napataas ang kilay ni Ira at bahagyang natawa. Hindi ko alam kung papuri ba yan o insulto. Gusto kitang ipagluto palagi kaso baka mawala ng trabaho si Manang Beth. Nurse mo ako dito. Pwede mong kunin cook basta bukod ang bayad. Mahal kasi ang talent fee ko. Ngumiti naman si Jace. Anong specialty mo? May ganun ba? Sandaling nag-isip si Ira. Lahat naman niluluto ko, pero sa ulam siguro, Bicol Express. Sa dessert naman, marunong akong gumawa ng brownies. Mas lalong napangiti ang binata. Sana may pagluto mo ako. Gusto kong matikman. Marahan naman siyang tumango. Unti-unti nang bumababa ang pader ni Jay sa sarili. Kahit paano, nakikipag-usap na ito at nakikipagbiruan. Nakukuha na rin ngumiti kapag magkausap sila. At para kay Ira, alam niyang malaking improvement yon. Hinihiling niya na lang sa Diyos na sana'y magpatuloy pa. Ayusin na natin ang balikat mo, sabi niya at marahang hinawakan ng braso nito. Habang binabalot ni Ira ang compress para sa kaliwang balikat ni Jace, napatingin siya sa pilat sa gilid ng kilay nito. Maliit lang at halos hindi pansin, pero nagpalakas sa dating ng binata. Mahilig ka ba talaga sa racing? Tanong ni Ira para may mapag-usapan sila. Marahan naman itong tumango. Oo, mahilig. Simula bata, ginagawa ko na. Pero nakatapos naman ako ng college. Business ang tinapos ko para na rin makatulong sa company namin. Ngayon, wala akong ambag. Mga kamag-anak ko munang namamahala para sa akin. Pero gusto mong bumalik, pamahalaan ng company nyo? Tanong ni Ira dito o mas tamang sabihing sinusubukan niya. Oo, nahihiya ako sa mga taong napabayaan ko. Sa responsibilidad na naiwan ko, Ira. Matamang tiningnan ni Ira ang binata. Natutuwa siyang nagkakaroon ito ng progress. Nakikita niyang nagkakaroon na ito muli ng pag-asa at hangad niyang mas lalo pa itong magpatuloy. Isang hapon, habang mahimbing ang tulog ni Jace, nakaupo si Ira sa paanan ng kama. Nagbabasa siya ngunit napatingin ng marinig ang mahinang ungol nito. Brakes. Napakunot noo siya. Hindi ko nakita. Masyadong mabilis. Sorry. Usal ni Jace at nagsimula ng umiyak. Kinilabutan si Ira. Tumayo siya at marahang nilapitan si Jace. Hindi ito gising, pinagpapawisan ng noo kahit malamig ang aircon. Kinabukasan, nagpatuloy ang araw na parang wala lang. Si Jace ay tila mas magaan ang pakiramdam. Habang inaayos ni Ira ang mga gamot, tinanong siya nito. Anong paborito mong pelikula? Natawa naman siya. Bigla-bigla. Parang gusto kong manood mamaya ng movie. Ipapaayos ko yung entertainment room.
Sagot ni Jace at titig na titig sa kanya. Samahan mo akong manood. Marahan naman siyang tumango. Okay, maaga na lang tayo magsimula manood para naman hindi tayo masyadong gabihin. Ngayon pa lang bumabalik ang body clock mo. Mas maganda na hindi masira para kompleto ang tulog mo, Sir Jace. Tumango naman si Jace. Gusto mo ng romance? Ang corny naman nun. Gusto ko ng horror. Sagot ni Ira habang nakangiti na rin. Napasimangot naman si Jace. Ayoko ng horror. Pero sige, kung gusto mo talaga, maghahanap ako ng horror movie mamaya. Natawa siya at itinulak ang wheelchair nito. Kapit ka na lang sa akin kapag napasigaw ka, Sir Jace. Kumunot ang noo ng binata. Anong mapapasigaw? Hindi ko gagawin yun. Hindi ako matatakotin. Pero ang mga sinabi ni Jace, nilunok lang nito nang manood silang dalawa. Natatapon na ang popcorn sa gitna, kakahawak ni Jace sa kanya. Tinatago nito ang mukha sa braso na para bang batang takot na takot. Akala ko ba hindi ka sisigaw? Natatawang tanong ni Ira habang kumakain ng popcorn. Mas lalong dumikit sa braso niya si Jace. Sinong hindi mapapasigaw dyan? Yung multo, gumagapang sa kisame. Tawang-tawa na lang si Ira sa reaksyon ng binata. Parang mas maaaliw pa siyang panoorin si Jace kaysa sa pelikulang pinapanood nila. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang kanilang tahimik na pagkakalapit sa isa't isa. Mahilig ka sa tsaa? Obserbasyon ni Jace isang hapon habang umiinom siya. Tumawa naman si Ira. Oo, mahilig ako. Saka sa mga herbal drink, nakakagaan din naman kasi ng pakiramdam. Day off mo bukas, Ira. Saan ka pupunta? Curious na tanong ng binata. Tiningnan niya ito. Sa church, Sir Jace, magpapahinga tapos mamimili ng mga kaunting kailangan ko sa mall. Sandali silang natahimik. Natutuwa niyang pinagmamasdan si Jace na igagalaw na nito ang isang braso. Nakakalakad na rin kahit pa ika-ika at nasa walker na. Kaunti na lang, makakalakad na ulit ang binata. Pwedeng sumama sa church? Maya-maya'y tanong ni Jay. Kaya lang, baka maging pabigat ako. Ganito pa rin ang lakas ko. Naka-walker lang. Gusto ko sanang sumama sa'yo sa mall, Ira. Gusto sana kitang samahang mamili. Agad gumuhit ang ngiti sa mga labi niya. Pwede namang sa church na lang muna. Tapos kumain tayo sa favorite restaurant ko, Sir Jace. Sa pamimili, siguro next time na lang. Ayoko rin naman na mapagod ng sobrang binti mo. Kaunti lang ang bibilhin ko, kaya mabilis lang naman ako. Katulad ng plano nila, sinama niya na nga si Jace sa church. Napangiti siya ng medyo magulat pa ito. Halatang hindi sumisimba, pero curious sa mga nangyayari. Nakikinig din ito sa pastor nila, kaya mas lalo siyang natuwa. Habang umaawit ng papuri, hindi napigilang umiyak ni Ira. Nang walang-wala siya, nang mawala ang kanyang anak, lokohin ni Paulo, si Lord ang tangi niyang nakapitan. Kaya kahit paano, tumibay na siya sa mundong iyon. Kahit paulit-ulit siyang masaktan, mabigo, paulit-ulit lang din siyang magkakaroon ng pag-asa na huwag sumuko. Bahagya siyang napamulat, nakita niyang nakatingin si Jace sa kanya. Namamangha habang nakaawang ang bibig. Hinawakan niya ang kamay nito at sinama sa mga tahimik na panalangin. Gusto niyang makita rin ito kung anong nakita niya. Gusto ni Ira na maisip nitong may dahilan pa kung bakit nanatili itong buhay sa mundo. Kaya nang nanalangin at umiiyak si Jace, alam niyang pinakawala na yon ng binata. Napangiti siya at hinaplos ang kamay nito. Nang lumabas sila sa church, alam ni Ira na parehong magaan ang kanilang kalooban. Dito bang paborito mong kainan? Ang daming tao, sabi ni Jace sa kanya. Tumawa naman si Ira at inalalayan itong umupo. Masarap ang bulalo rito. Mapaparami ka ng kain. Saka, nga pala, bukas ang punta natin sa therapist mo, 'di ba? Pero sabi sa akin ni Doc, pwede raw ngayon since wala naman siyang schedule. Nabanggit ko kasi na lumabas na rin naman tayo. Marahang tumango si Jace. Sige, punta na lang din tayo. Para bukas, makapagpahinga. Mayami ay dumating na rin naman ang bulalo. Sobrang excited siyang kumain na napapalakpak pa. Inasikaso niya muna ang binata at nilagyan ng rice ang plato nito. Pinagsandok niya rin ang bulalo sa sariling mangkok. Pagkatapos, siya naman ang kumuha ng kanin. 3 cup of rice?
Saan mo nilalagay ang kanin na yan sa katawan mo? Natatawang tanong ni Jace. Mahina naman siyang tumawa. Malakas ako sa kanin, kaya malakas din ako sa herbal at exercise. Saka minsan lang to. Favorite ko kasi talagang bulalo nila dito. Napaparami ako ng kain. Ikaw din, damihan mo ang kain mo. Libre ko to. Tapos sa tabi nitong restaurant, may tindahan ng mga halo-halo. Ililibre din kita para may dessert tayo. Nakangiting kumain si Jace. Katulad niya, nasarapan din ito sa pagkain. Nakarami rin ng rice kaya mas lalo siyang natuwa. Masaya siyang makitang unti-unti nang umaayos ang binata. Subalit magiging masaya pa kaya si Ira para kay Jace kapag nalaman niya ang isang katotohanan? Isang hapon, katatapos lang ni Ira sa pag-assist sa binata sa stretching at pag-inom ng gamot. Ngayoy, himbing itong natutulog, banayad ang paghinga at payapang nakahiga sa kama. Naisip ni Ira na samantalahin ang oras upang mag-ayos ng kaunti. Binuksan niya isang drawer malapit sa mesa ni Jace. Naghahanap siya ng bagong gauze at alcohol pads. Pero ang natagpuan niya ay nagpahinto sa kanya. Isang envelope, luma at naninilaw na sa tagal. Nakaipit yon sa ilalim ng ilang lumang aklat. Napangibabawan siya ng pag-usisa. Dahan-dahan niya yung hinugot at binuksan. Sa loob, may ilang papel, mga lumang resibo at ilang pinilas na artikulo mula sa dyaryo. Nanginginig ang mga daliri niya habang binubuklat iyon. Lalaki sugatan, dalawa ring nasaktan sa insidente ng car racing champion na si Jace Herrera. Driver na sa ospital, pasahero, kritikal ang lagay. Nalaki ang mata ni Ira. Nandun ang petsa, ang lugar at mga detalye. Parang pinukpok ang dibdib niya. Naninikip ang kanyang lalamunan. Parang tumigil ang mundo ni Ira. Umatras siya ng isang hakbang habang napakapit sa gilid ng mesa para hindi matumba. Nanlambot ang mga tuhod niya. Si Jace ang lalaking inalagaan niya, ang lalaking unti-unti niyang pinapalapit sa puso niya, ang lalaking nakabangga sa taxi na sinasakyan niya noon. Ito ang isa sa dahilan kung bakit nawala ang anak ni Ira. Kinagabihan, mag-isa siyang nakaupo sa maliit niyang kwarto. Hindi na niya masyadong inalam noon ang mga nangyari. Masyadong nangyari sa personal na buhay niya na wala na siyang oras para alamin kung sino ang nakabangga sa kanila. Pakiramdam ni Ira ay nalunod siya sa sariling kasiyahan na ibinigay sa kanya. Kanina pa siya umiiyak sa tadhanang naglaro sa mga kapalaran nila. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ibulalas ang katotohanan. Pero mukhang walang ideya si Jace na isa siya sa biktima nito noon. Iniisip niyang umalis na lang. Pero mukhang hindi niya pala kaya. Dahil ang naaalala niya ay hindi ang mukha nito sa likod ng manibela. Ang naaalala niya ay ang tinig nitong pabulong kapag hinihiling na, "Huwag ka munang umalis, Ira." Alam niya ng nakaraan at alam niya rin na kahit anong liko ng tadhana, may bahagi pa rin siyang nagmamalasakit para kay Jace. Kinabukasan, pagpasok niya sa kwarto, ngumiti si Jace mula sa kama. "Tsampurado ulit?" Biro nito. "Spoiled na yata ako sa'yo, Nurse Ira. Dapat yata ikaw na rin ang cook ko." Natawa na lang siya at hinintay itong matapos kumain. Kumain na rin naman siya kaya hindi na nagpumilit si Jace na makasabay siya sa almusal. "May itatanong ako." Mahina nitong sabi pagkatapos kumain. Napalingon si Ira. "Ano namang itatanong mo, Sir Jace?" "Tungkol sa'yo. Sa nakaraan mo. Sa mga relasyon. Basta lahat tungkol sa'yo. Magkwento ka, Ira. Gusto kitang mas makilala pa." Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Jace. Matama niyang pinagmasdan si Jace. Mas lalo niyang na-realize na wala naman dapat lugar ang galit sa kanya. Hindi rin naman ito sinasadya ang mga nangyari. Nakilala niya itong wasak ang pagkatao, kaya ayaw niyang dagdagan pa ang pagkawasak nito. Nakikita niya naman ang kabutihan sa puso ni Jace. Huminga siya ng malalim. "Ikaw muna, may naging girlfriend ka na?" Umiling si Jace. "Ayokong ikwento. Wala naman akong sineryosong girlfriend. Puro short time lang. Pero ngayon, seryoso na ako. Wala lang talagang panahon at hindi naghahanap." Mahina siyang tumawa. "Babaero ka pala. Saka magbabago ba yon?" Namula naman ang mga tenga nito. "Oo, magbabago yun.
Ang dami kong pinagdaanan sa buhay. Nasa edad ako para magseryoso at magpahalaga ng taong mamahalin ko. Wala na akong pamilya, kaya gusto kong maging sandalan kung sino man ang mamahalin ko. Napangiti si Ira at umupo sa kama nito. Sige, magkakwento ako. Isa lang ang naging boyfriend ko. Paolo ang pangalan niya. Hindi nagsalita si Jace. Naghintay lang ito ng kanyang idudugtong. Magkaklase kami noon. Panimula ni Ira at inalala ang mga nangyari noon. Pareho kaming nursing students. Nakakatawa siya, magaan kausap. Parang ang saya-saya palagi kapag kasama mo siya. Saka siyang nasa tabi ko nang sabay na mawala ang parents ko. Kaya parang naging comfort ko ang presensya niya noon. Nagsimula kami bilang magkaibigan, review buddies, study partners. Tapos isang gabi, inamin niyang gusto niya ako. Nag-live-in kami ng mga nasa huling taon na ng college. Pareho naming pinapangarap na magsimula ng buhay sa mga career namin. Pero that time, wala pa sa plano namin ang magpakasal at magkaroon ng anak. Parang career muna, ganon. Tumango si Jace at tahimik na nakikinig. Nabuntis ako bago ang exam. Dagdag ni Ira at mapait na napangiti. Natakot ako pero masaya rin. Akala ko matutuwa rin siya. Pero hindi siya natuwa. Maingat na ibinaba ni Jace ang hawak nitong tasa. Anong sinabi niya? Wala pa raw kami sa tamang panahon. Hindi pa raw kami handa. At biglang lahat ng init sa pagitan namin naging lamig. Hindi na siya sumasama sa check-ups. Parang wala na siya. Laging walang isip. Yun pala, may iba na siyang pinagkakaabalahan. Lian ang pangalan niya. Best friend ko mula high school. Nahuli ko sila sa kama namin. Ilang linggo lang matapos kong maaksidente at makunan. Noon ko lang naintindihan, matagal na pala silang may relasyon. Habang dinadala ko ang anak namin, niloloko na nila ako. Tumahimik ang paligid, pero hindi yun katahimikan na kailangang takpan. Pasensya ka na, Ira. Bulong ni Jace. Hindi mo yun deserve. Walang may deserve ng ganon. Sagot niya naman. Pero nakaligtas ako. Nakasurvive ako. Sumandal si Jace sa mga unan at tinitigan siya. Sa tingin mo, naka-move on ka na ba talaga? Naka-move on na ako. Sagot naman ni Ira. Hindi na siya masakit gaya ng dati. Matagal na rin, saka may kanya-kanya na kaming buhay. Tumahimik muli. Nagkatitigan lang silang dalawa. Pagkatapos, narinig niya ang isang tanong mula sa binata. Bukas pa bang puso mo para magmahal ulit? Napakagatlabi si Ira. Dahil sa totoo lang, hindi niya rin alam kung ano ang sagot. Hindi pa buo, hindi pa malinaw. Pero naisip niya ang mga sulyap ni Jace tuwing akala nito'y hindi siya nakatingin. Ang paraan ng pagdampi ng mga daliri nito sa kanya na mas matagal kesa sa dapat. Ang tibok ng puso niya tuwing ngumingiti ito. Hindi niya alam kung paano nagsimula, pero alam niyang may puwang na si Jace sa puso niya. At hindi niya yon aalisin. Oo naman, bulong ni Ira. Handa na akong magmahal ulit. Dahan-dahang inabot ni Jace ang kanyang kamay na parang humihingi ng pahintulot. At nang hindi siya umurong, hinawakan nito yon ng mahigpit. Karapat-dapat ka sa isang pag-ibig na hindi ka pinag-iisip kung mahal ka ba talaga. Bulong ni Jace at nakatitig sa kanya. Karapat-dapat ka sa pag-ibig na nananatili, na pinipili ka kahit sa mga araw na mahirap kang mahalin. Napapikit si Ira at pinipigilang lumuha. Hinaplos nito ang kanyang mukha. Sana balang araw matagpuan mo ang ganong pag-ibig. Sa isang taong alam kung paano masaktan, pero handa pa rin magmahal ng buo. Tinitigan niya ang binatang namumungay ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Hindi yung direktang pag-amin pero ramdam niyang isang munting hiling yun ni Jace para sa sarili. Nang gabing yon, habang nakahiga sa kanyang kama, hindi siya makatulog. Umiikot sa isip niya ang mga salitang binitiwan ni Jace. At sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng sakit na mga pinagdaanan, alam niyang magmamahal siyang muli at magtitiwala ng buong puso. Isang gabi, pabalik na si Ira sa kanyang kwarto nang may narinig siya sa silid ni Jace. Isang impit na iyak kasunod ng mabilis at takot na paghingal. Mabilis niyang binuksan ang pinto. Jace? Naabutan niyang binabangungot na naman ang binata. Ulan,
Tama na. Tama na. Hindi ko nakita. Nanginginig at pabaling-baling si Jace sa kama. Basang-basa na rin ang pawis at mahigpit ang pagkakapikit. Para bang bihag ng isang bangungot ang binata. Hindi ko sinasadya. Sigaw pa nito. Jace! Mahinang tawag niya at agad na lumapit sa tabi ng kama. Gumising ka! Napadilat si Jace, nanlaki ang mga mata at puno ng takot. Marahan itong napaupo. Hinawakan ang braso ni Ira na parang nalulunod na kumakapit sa salbabida. Ira, bulong nito at halos mawala ng hininga. Hindi ko maintindihan kung bakit paulit-ulit ang panaginip ko tungkol sa ulan, sa sigawan, sa salamin na nababasag. Natigilan si Ira. Mukhang alam niya na kung ano ang napapanaginipan nito. Basag ang tinig ni Jace at halatang nandoon pa rin ang takot. Hindi ako makahinga pagising ko. Nakikita ko lang ang pula, mga ilaw, may nabangga ako. May nabangga at may napahamak. Napatingin siya sa mga mata ni Jace. Nanginginig ang kanyang mga daliri pero sinubukan niya pa rin hawakan ng binata. Jace, mahinang sabi niya at tinignan ito sa mukha. Alam ko kung bakit mo yan napapanaginipan. Natahimik si Jace. Dahil nangyari yon, umupo si Ira sa tabi ng kama. Nagkaroon ng aksidente, ilang taon ang nakalipas. Maulan noon, tumakbo ka sa drag race at hindi mo pinansin ng red light. Binangga mo ang isang taxi. Namutla si Jace. Paano mo nalaman? Sinabi lang sa akin pero ang totoo, wala akong maalala ng gabing yun, Ira. Pero sa tuwing nananaginip ako, yun palagi ang paulit-ulit na senaryo sa utak ko. Nilunok ni Ira ang bigat sa mga salitang sasabihin niya. Nandun ako. Ako ang pasahero sa taxi na nabangga mo. Ikaw ang nagmamaneho ng sasakyan mo at buntis ako noon. Nawala ang anak ko dahil sa gabing yun. Bumagsak ang mga luha ni Jace. Napakapit ito sa ulo at halos isubsob sa sentido ang mga palad na para bang sinusubukang hilahin pabalik ang mga alaala. O pwedeng itapon palayo ang konsensya. Hindi ko alam. Hingal nitong sabi. Diyos ko, Ira. Wala akong maalala. Wala talaga. Hindi ko sinasadya. Hindi ko gustong makasakit. Ira, bakit ikaw? Bakit ganito? Tahimik na pumatak ang mga luha ni Ira. Alam kong wala kang alam. Tumitig si Jace sa kanya at parang halos gumuho na ang mundo nito. Alam mo, matagal na. Tumango siya. Nakita ko ang clipping ng radyo sa drawer mo. Tapos binalikan ko yung hospital records. Tugmang-tugma lahat. At nanatili ka pa rin. Nanginginig ang boses ni Jace at hindi makapaniwala. Ira, kasalanan ko kung bakit nawala ang anak mo. Sinubukan kong umalis. Pag-amin ni Ira. Talagang sinubukan ko. Pero nakita kita. Kung paano ka bumabangon. Kung paano mo pinipilit mabuhay. At nakita ko yung sakit na daladala mo. Hindi ko kayang dagdagan pa. Sa kakaunti na lang makakaahon ka na. Hindi kita kayang iwan at malugmok ka na lang ulit. Yumuko si Jace at nanginginig habang umiiyak. Hindi ako karapat-dapat sa kabutihan mo. Matagal kitang kinamuhian. Dugtong ni Ira. Kahit hindi ko pa alam na ikaw yon, kinamuhian ko ang lalaking bumangga sa taxi na sinasakyan ko. Ang lalaking dahilan kung bakit nawala ang anak ko. Pero, ang lalaking nakilala ko rito, wasak din ang puso niya. Para ring naliligaw sa mundong to. Kaya kahit nalaman ko na ikaw ang nakabangga sa amin, hindi rin kita magawang masisi. Iniisip ko na lang na may dahilan ng Diyos kung bakit nangyari ang lahat ng yon. Tinakpan ni Jace ang bibig at hindi na mapigilan ang paghikbi. Isang pag-iyak na may lungkot at puno ng pagsisisi. Marahan niya itong niyakap. Hindi niya alam kung anong mangyayari pagkatapos. Pero hangad niyang mapanatag na si Jace dahil hindi niya naman ito sinisisi. Pagkatapos ng gabing yon, parang bumalik sa dati si Jace. Hindi ito makausap. Palaging malalim ang iniisip. Hindi na rin halos kumain at hindi niya na maiwasang mag-alala. Ano ba nang nangyayari na naman sa batang yon? Nag-aalalang tanong ni Manang Beth. Nag-away ba kayo? Nakita ko kanina. Tulala at umiiyak na naman.
Napakagatlabi si Ira. Pupunta po kami sa therapist niya next week. May pinagdadaanan lang po siya. Pero nang pumasok si Ira sa kwarto nito, nagulat na lang siya nang may hawak na maraming gamot si Jace at isinubo iyon. Jace! Mabilis siyang tumakbo at nahulog ang mga dala ni Ira. Pinilit niyang iluwan ni Jace ang ganoong karaming gamot. Jace! Jace, anong ginagawa mo? Nang matanggal niya lahat, pinunasan niya ang tumulong laway ng binata. Namumuo ang mga luhang tiningnan niya ito. Ano bang ginagawa mo? Hinaplos niya ang buhok nito. Jace, bakit ganito ka na naman? Akala ko ba aahon ka ulit? Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Jace at bakas ang pagsusumamo sa mukha. Wala akong kwenta. Ang dami kong nagawang mali. Pinatay ko ang anak mo. Lahat ng taong mahal ko, nasaktan ko lang. Mahal kita pero nasasaktan kita. Ayoko nito. Nilalamon ako ng guilt ko. Gusto ko na lang mamatay, Ira. Ayoko nito. Ang sakit-sakit na. Sinapo ni Ira ang mukha ng binata. Tumingin ka sa akin, Jace. Please, tumingin ka. Inhale. Exhale. Bahagya namang kumalma ang binata. Ira, ako ang pumatay sa anak mo. Umiling siya at pinunasan ang mga luha nito. Hindi ikaw. Hindi kita sinisisi. Please, pakawalan mo ang guilt na yan. Napatawad na kita kahit hindi pa kita nakilala. Huwag mo tong gawin sa sarili mo. Nanginginig ang mga labi ng binata. Ano pang saysay para mabuhay? Namatay lahat ng pamilya ko. Bago sila nawala, sinaktan ko pa silang lahat. Hindi man lang ako nakahingi ng tawad. Ikaw na dumating sa buhay ko. Ikaw na naging munting pag-asa ko. Sinaktan ko rin. Pinaparusahan dapat ako. Makinig ka. Muli niyang pinunasan ang mukha nito. Hindi ka paparusahan. Naiintindihan mo? Huwag mo namang gawin to. Isa ka rin sa pag-asa ko, kaya bakit mo gagawin to? Ayaw mo akong masaktan? Pwes, magpakatatag ka sa buhay mo. Mas masasaktan ako kung mawawala ka. Mahal kita, Jace. Narinig mo ba ako? Mahal na mahal kita at mahihirapan akong makaahon kapag nawala ka. Mahigpit siyang niyakap ng binata. Malakas na umiyak si Jace sa kanyang tiyan. Hindi niya na rin napigilang umiyak. Hindi pa rin makapaniwala na ganoon kahina si Jace. Pupunta tayo bukas kay Doc. Magpapacheck up tayo. Kayanin mo ha. Huwag kang susuko, Jace. Alam kong kaya mo. Mahinang bulong ni Ira. Maya-maya'y kumalma na rin naman si Jace. Muli itong nahiga habang nakaupo naman siya at marahang hinihilot ang kamay nito. Sorry. Parang batang sabi ni Jace sa kanya. Sorry sa lahat ng kasalanan ko. Dapat galit ka sa akin. Umiling si Ira. Pero hindi ako galit. Bakit? Basag ang tinig na tanong nito. Matapos ang lahat, hindi mo naman sinadya. Sagot niya ng mahinahon. Gusto kong lawakan ang pag-iisip ko at huwag magpabulag sa galit na nararamdaman ko. Matagal ko nang dalang sakit. Matagal ko na rin kinamuhian ng lalaking sumalpok sa amin. Pero Jace, hindi na ikaw ang lalaking yon. Hindi na ngayon. Napatingin si Jace sa kanya. Pero ako pa rin yun. Ibang version ka ng sarili mo noon. Tugon naman ni Ira. Padalos-dalos, galit at siguro makasarili. Pero bata ka pa doon na halos sandalan din ng pamilya. Nawalan ka rin at parang naligaw sa landas na gusto mong tahakin. Sana pwede kong bawiin. Bulong ni Jace at humigpit ang hawak sa kamay niya. Sana pwede kong palitan ng lahat ng nangyari ng gabing yun. Pero hindi natin mababago ang nakaraan, Jace. Ang kaya lang natin ay piliin kung anong gagawin natin ngayon. Pinipili kong magpatawad dahil kung hindi, habang buhay ako magiging alipin ng gabing yon. At gusto ko ng ibang kahulugan para sa buhay ko. Mas malalim kaysa sa sakit. Nanginginig ang mga labi ni Jace. Ira, natatakot ako na baka kapag nasaktan kita, kapag nabigo ka, mawala kita at malugmok na naman ulit ako. Kasi kahit ilang beses mong sabihin sa akin na napatawad mo na ako, nandito pa rin ang sakit at guilt na nararamdaman ko. Hinaplos niya muli ang mukha nito. Hindi mo naman kailangan magmadali.
Pero alam kong darating ang sandali na mapapatawad mo rin ang sarili mo. Hayaan mo lang na maghilom lahat ng sugat na naiwan dyan sa puso mo. Tinitigan ni Ira ang binata. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi ng lalaking sumira sa kanya, kundi ang lalaki ngayon ay bukas palad ng humaharap sa kahinaan at patuloy na lumalaban para sa buhay nito. Minsan, naiisip ko pa rin siya, ani Ira, at malungkot na napangiti. Yung batang hindi ko nakilala, iniisip ko kung anong klaseng ina sana ako, kung kamukha niya ako, kung may mata siyang katulad sa akin. Pero matagal ko nang tanggap na hindi para sa akin ang una kong anak. Hindi mo kasalanan, hindi mo sinadya. Nang gabing yon, matapos makatulog si Jace, hinawakan niyang kamay nito. Mahina siyang nanalangin para sa kanilang dalawa ng binata. Lord, ako po ulit ito. Kunin niyo po sana lahat-lahat ng bigat sa dibdib ko. Ang guilt sa mga mata ni Jace, ang mga panaginip niya po na hindi siya lubayan, ang sakit naming dalawa, sa mga bagay na hindi namin sinasadya at sa mga salitang hindi po namin masabi sa isa't isa. Pagod na po ako sa pagbubuhat nito. Pagod na rin po si Jace. Nakikita ko po sa kanya, Lord. Pahingahin niyo na po siya. Iparamdam niyo po sa kanya na karapat-dapat pa rin siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Tulungan niyo po siyang patawarin ng sarili niya kahit dahan-dahan lang. At kung may nakalaan pa pong pag-ibig para sa aming dalawa, huwag niyo pong hayaan ng aming nakaraan ang maging dahilan para talikuran namin ito. Bigyan niyo po ako ng tapang, maniwala ng paghilom ay hindi pagtataksil, na ang kapatawaran ay hindi pagsuko, na kaya pa rin po naming magmahal kahit durug na po ang aming mga puso. At kung nakikinig pa rin po kayo, sabihin niyo po sa anak ko, iniisip ko pa rin siya araw-araw. Sabihin niyo pong ayos na ako. Sabihin niyo pong natuto na ulit ngumiti ang nanay niya dahil may isang mabait na tao na sugatan din po ang inabot ang kamay niya sa dilim. Isang luha ang dumaan sa pisngi ni Ira. Hindi niya yun pinunasan. Hinayaan niyang bumagsak ito dahil mas lalo niyang pinapakawalan lahat ng sakit. Kaunti pa lang ang sikat ng araw nang matagpuan ni Ira si Jace na gising na. Nasa may bintana ito, balot ng kumot ang mga balikat at nakatitig sa langit na para bang may binabasa sa pagitan ng mga ulap. Gising ka na pala. Kumusta ang pakiramdam mo? Mahinang tanong ni Ira. Good morning. Nagdala ka ng almusal mo. Kakain ka ha? Sasabayan kita para ganahan ka naman. Hindi ako nakatulog. Nang magising ako, wala ka sa tabi ko. Sabi ni Jace, paos ang tinig mula sa ilang oras ng pananahimik. Tumango si Ira at inilapag ang pagkain. Nagpaluto ako ng pagkain natin. Saka maghanda ka na mamaya kasi pupunta tayo sa therapist mo. Pinaupo niya na si Jace. Umupo si Ira sa tabi nito at inasikaso ang pagkain. Mahabang sandali ang lumipas na wala silang imikan. Kaya inabalan na lang ni Ira ang sarili sa pagkain. Pupunta sila ng Singapore. Ang pamilya ko. Mahinang sabi ni Jace. Yung mga magulang ko, 2 kong kuya at si Leah, bunsong kapatid ko. Kung alam ko lang nababagsak ang eroplano ng araw na yon, sana pala sumama na lang ako. Hindi ako sumama dahil gabi bago ang flight, nagkaroon kami ng pagtatalo ni Papa. Dahan-dahang inabot ni Ira ang kamay nito at marahang pinisil iyon. Gusto niyang malaman nito na nandoon lang siya at nakikinig. Pagkatapos nun, saad ni Jace at bahagyang napayuko. Lahat ng tao naawa, pero walang nagtagal. Para bang ipinapasa lang ako sa mga kamag-anak. Tumigil ako sa pag-aaral. Tulog buong araw. Minsan lang kumakain. Mga kaibigan, naglaho rin. Sabi ng iba, kailangan ko lang ng space. Pero karamihan, basta na lang nawala. Pinisil ni Ira ang kamay nito. Hindi ka na mag-isa ngayon. Hindi dahil sa guilt, kaya ako gustong magpakamatay. Pag-amin ng binata. Siguro, oo. Lalo na nang matapos ang aksidente na nadamay ka at ang anak mo. Gusto ko na lang talagang mawala sa mundo. Dahil para akong nawawala. Parang may butas ako sa loob na hindi ko alam kung saan ang galing. Hindi ko naman talaga gustong mamatay. Pero para kasing mas okay yun kaysa magising na wala na lahat ng mga bagay at tao na nakasanayan ko. Namumuo ang luha sa mga mata ni Ira. Umakbay siya rito at ipinatong ang ulo ni Jay sa balikat niya. Hindi mo kailangang ipaliwanag.
Naranasan ko na rin yung katahimikan na yan na para bang gusto ko na lang mawala. Sumisigaw ako sa unan gabi-gabi noon. Pag-amin ni Jace. Tapos dumating yung panahong tumigil na ako sa pagsigaw. Mas nakakatakot yun. Kasi parang wala na akong maramdaman. Maya-maya'y nagpatuloy sila sa agahan. At habang magkasalo silang kumakain sa katahimikan, hindi nawala ang lungkot sa pagitan nila. Sa mga lumipas na buwan, hindi iniwan ni Ira si Jace. Mas naging matindi pa ang pag-aalaga, pagdamay at pag-unawa niya rito. Hanggang sa unti-unti, naging stable na ang mental health nito. Maayos na ring nakakalakad si Jace at hindi kailangang alalayan pa. Pero nandoon pa rin siya bilang nurse. Ayaw na nga siyang paalisin. Tinaasan pang sahod niya. Abay, anong gagawin ko rito, Jace? Nurse ako, sabi niya rito. Kumunot naman ang noon nito. Dito ka na lang. Narinig ko kay Manang Beth, may balak kang mag-abroad pagkatapos mo sa akin dito. Dito ka na lang. Dodoblehin ko ang sahod mo. Masigit pa sa kaya mong kitain sa ibang bansa. Dito ka na lang. Alagain pa rin naman ako. Mahina siyang tumawa. Alagain ka pa ba sa lagay na yan? Nakakalakad ka na. Okay ka na. Bumalik ka na rin sa trabaho. Medyo nagkakalaman ka na ulit. Ang gwapo-gwapo mo na. Napakagatlabi si Jace at hinila pa siya. Basta dito ka na lang. Nurse pa rin kita. Kung gusto mo, cook na lang. Ipagluluto mo ako kahit ano. Bahala ka sa buhay mo. Basta dito ka magtrabaho. Natawa na lang muli si Ira. Hindi na naman niya gagawin ang planong mag-abroad. Nang una, akala niya hindi siya magtatagal roon. Pero nang nagkaroon siya ng malalim na connection kay Jace, ginusto niya na lang na manatili. Wala pang linaw ang mga nararamdaman nila, pero alam ni Ira na papunta na rin naman sila roon. Ayaw din nilang magmadali. Ang dami ko ng beses humingi ng tawad sa isip ko, sabi ni Jace habang nakatitig sa kanya. Pero pakiramdam ko, kulang pa rin. Napailing naman si Ira. Sabihin mo ulit, kung mas magpapagaan ang loob mo na palaging humihingi ng tawad sa araw-araw, tatanggapin ko at paulit-ulit kitang patatawarin. Huminga ito ng malalim. Ira, sorry. Hindi lang para sa aksidente. Hindi lang sa sakit. Kundi sa sobrang tagal bago ko maalala, bago ko harapin at bago ko masabi sa'yo na kung kaya kong ibalik ang anak mo, ibabalik ko. May pumatak na luha mula sa mata ni Ira. Ngunit hindi niya yun pinahid. Hindi niya alam kung paano pagagaanin ang loob nito. At patawa din, dagdag ni Jace. Kasi paulit-ulit akong sumusuko. Kasi sa totoo lang, sa'yo ko lang nakita yung sarili ko na may saysay pa. Inabot ni Ira ang kamay ng binata at marahang yumuko upang sandaling sandalan ang balikat ni Jace. Natigilan ito sandali. Saka marahang umayon at idinantay ang pisngi sa sentido ni Ira. Mahal kita. Buong puso, nasabi niya rito. Mas lalo niyang naramdamang natigilan si Jace. Hindi ito gumalaw, saka ito humarap, lumuhod sa harap ni Ira at puno ng damdamin ang mga mata. Totoo ba? Tanong ni Jace, tila natatakot na baka mali ang narinig. Tumango si Ira habang dahan-dahang dumadaloy ang luha sa pisngi. Totoo, nasabi ko na sa'yo na mahal kita, pero ang dami mong pagdududa. Kaya kung paulit-ulit kang humihingi ng tawad sa akin, paulit-ulit ko ring sasabihin sa'yo na mahal kita. Huminga ng malalim si Jace. Mahal din kita. Diyos ko, marami akong kasalanan pero iniisip ko na ibigay ka niya sa akin. Ira, mahal na mahal kita. Na nakakatakot na kapag nawala kita o nasaktan kita kahit kaunti. Hinawakan ni Ira ang pisngi nito. Hindi mo kailangang katakutan ng pagmamahal mo sa akin dahil sisikapin ko na mahalin ka rin. Kahit na masaktan ako, hindi ako lalayo at pipiliin ko na ayusin pa rin. Marahan niyang inilapat ang mga labi sa mga labi nito. Hindi yon halik ng pagnanasa. Hindi yun nagmamadali, banayad lang, mabagal at puno ng kapanatagan. Parang pangakong binuo mula sa mga basag na piraso na muli nilang pinagtugma. Isang halik na hindi gawa sa apoy, kundi sa kapatawaran. Nang sila'y maghiwalay, nagdikit ang kanilang mga noo. Mahinang bumulong si Ira at sinapo ang mukha ng binata. Magiging maayos tayo. Magiging masaya tayo sa kabila ng lahat.
Tumango si Jace habang tumutulo ang mga luha. Thank you, Ira. Salamat na dumating ka sa buhay ko. At sa unang pagkakataon mula noong aksidente, mula nung gabi na gumuho ang mundo ni Ira, naniniwala siya na buo na ang pag-asa nila. May binubuo silang bago ngayon at gustong-gusto niyang yakapin ang pag-ibig na yon. Jace, ano ba namang ginagawa mo? Sunog ng itlog! Bulalas ni Ira isang umaga. Nakatayo si Jace suot ang kanyang pink na apron. Umuusok na rin ang kawali dahil sa lakas ng apoy. Sabi ni Jace at nanlalaki ang mga mata habang may sandok sa kamay. Gusto kitang ipagluto ng breakfast. Sunny side up sana yan. Napakurap si Ira. Anong sunny side up? Ano yan? Nagka-sunburn? Pareho na lang silang natawa. Napailing siya at hinalikan sa pisngi si Jace. Tabi, ako na magluluto. Ano ba naman yan? Galing sa stock market, hindi naman marunong magluto ng itlog. Pinahid ni Ira ang luha sa gilid ng mata habang patuloy sa pagtawa. Bawal ka nang magluto ng itlog na walang kasama. Ako na lang ang magluluto, kaya nga ako nandito. Palibhasa, aircon humor ka. Rich kid, kaya kahit mga simpleng bagay hindi marunong. Spoiled brat ka siguro nung bata. Napanguso naman si Jace. Aaminin ko, spoiled nga. Pero magpapasaway naman ako sa'yo kung ayaw mo, Ira. Ang corny mo? Opo ka na nga ron. Pagkatapos nilang mag-umagahan, naghanda na silang umalis papuntang sementeryo. Una sa pamilya ni Jace at sumunod naman sa sementeryo kung saan niya pinalibing ang kanyang anak. Maingat siyang lumuhod at inilagay ang isang stuffed toy sa puntod ng baby niya. Hi, si Mami to. Nandito kami. Kasama ko ang tao nagpapasaya sa akin, anak. Lumapit si Jace at inilapag ang mga bulaklak sa tabi ng laruan. Ilang sandali itong tumitig lang. Pagkatapos ay dahan-dahang huminga at nagsalita. Hindi ko alam kung anong salita ang karapat-dapat para humingi ng tawad sa anak mong hindi man lang nasilayan ng mundo. Tumingala si Ira sa binata. Salamat sa pagiging taong karapat-dapat patawarin. Nagtagal sila roon. Tahimik na nag-usap at doon na rin kumain na parang may picnic lang kasama ang anak ni Ira. At alam niyang sa pagkakataong yon, may pagsasara na sa isang lumang sugat at pag-usbong ng isang bagong simula. Payapa silang umuwi, nagtatawanan pa, kaya hindi niya naramdaman na may pakulo pala si Jace. Bago sila makapasok sa bahay, umilaw na ang lahat ng ilaw sa garden. Nagulat siya nang may tumugtog sa gilid. Napasinghap si Ira. Jace, ano to? Marahang lumuhod ang binata sa harap niya. Alam kong pareho na tayong may mga buhay bago ito. Pero Ira, ito ang buhay na gusto ko ngayon. Ikaw, ako at ang magiging mga anak natin in the future. Gusto ko ng bawat umaga, bawat pagkakamali, bawat tawa, bawat katahimikan, ordinaryong araw na kasama ka. Binuksan nito ang isang maliit na kahon. Nandoon ang isang simpleng singsing, ngunit eleganteng tingnan. Pakakasalan mo ba ako? Tanong nito at punong-puno ng damdamin ang mga mata. Papayag ka bang tumanda ako sa tabi mo, buhat ang lahat ng bahagi ng kwento mo, at buhat mo rin ang akin? Hindi agad nakasagot si Ira. Nabahira ng luha ang kanyang mga mata. Nanginginig pa ang mga kamay. Ngunit ang puso niya, pinakamatatag pa rin para kay Jace. Lumuhod din siya at inabot ang pisngi nito. Oo, bulong ni Ira. Oo, Jace. 100 beses na oo. Napatawa si Jace at naghalikan sila na parang pangakong isinulat mula sa mga basag na piraso ng mga pinagdaanan nila. Simple lang ang kasal, walang engranding entourage, walang mahabang talumpati. Isang hardin lang sa likod ng bahay nila at ilang puting upuan. Simple lang din ang kanyang gown pero sobrang saya ni Ira. Lumilipad ang belo ni Ira sa ihip ng hangin habang lumalakad siya sa damuhan. Nasa tabi niya si Tita Malu na umiiyak. Nagtagpo ang kanilang mga mata ni Jace. Pareho silang napangiti. Parehong masaya na nandoon sila pagkatapos ng mga pinagdaanan nilang dalawa. May kislap ng luha sa mga mata ni Jace habang lumalapit si Ira. Ang ganda mo, bulong nito. Ang gwapo mo rin. Kinagabihan, matapos ang kasiyahan at pagliligpit, magkatabi silang nakahiga sa sofa.
May bagong mga singsing na sa mga daliri nila. Nakauna ng binti ni Ira sa kandungan ni Jace. Marahan itong minamasahe ang mga paa niya. Napagod ka sa party kanina? Marahan siyang tumango at napangiti. Oo, pero masaya naman. Masaya naman ang naging pagsasama nilang dalawa. Pareho rin na matibay ang pananalig nila sa Diyos. Kapag may pagtatalo, may problema, kahit simple, ginagawa na lang nilang sentro si Lord. At gigising sila kinabukasan na maayos na ulit ang lahat. Pumunta na kaya tayo sa ospital? Tanong ni Jace at bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Ilang araw ka nang nagsusuka. Natatakot ako, Ira. Halika na. Inayos niyang sarili bago hinarap ang OA niyang asawa. Okay pa naman ako. Feel ko buntis yata ako. Umawang ang bibig nito. Buntis ka? Talaga? Buntis ka? Mas lalong kailangan nating pumunta sa doktor. Mahina siyang tumawa. Saka na, ikaw talaga. Ibili mo na lang ako ng pregnancy test. Titingnan muna natin. Saka bakit gulat na gulat ka? Mag-asawa na tayo at kasama na sa plano natin. Dapat, asahan mo na. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Jace. Oo, inasahan ko na. Hindi ko kayang maging mabuting ama. Hindi ako sigurado pero sisikapin ko pa rin. Wait, magpapabili na ako ng pregnancy test mo. Natawang muli si Ira nang muntik na itong madapa. Lumipas ang ilang oras, nakumpirma na nga na buntis siya. Tuwang-tuwa si Jace sa kanya at ingat na ingat. Kahit na parang gigil na ito sa sobrang kaligayahan, pinanatili nitong kalmado ang sarili. Tinuring siyang babasagin, ibang-iba sa kung paanong itinuring siya ni Paulo noon. Kahit busy sa trabaho, hindi papayag si Jace na hindi ito kasama sa check-up, pagbili ng gamit ng mga baby at kung ano-ano pa. Kaya nang manganak si Ira, sa awa ng Diyos, hindi siya gaanong nahirapan. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Ira kay Jace. Hinawakan agad nito ang kanyang kamay. Gusto mo ba ng isa pang anak? Nanlaki ang mga mata niya. Kapapanganak ko pa lang, itatanong mo na agad yan. Huwag mong sabihin bubuntisin mo agad ako. Palipasin mo muna ng 3 taon. Okay. Yumaka pa si Jake sa kanya. Nag-alala lang ako. Ganun pala kapag nanganganak ka. Parang mawawala ka na sa akin. Kinakabahan ako at nananalangin na sana pareho kayong okay. Pero since sabi mo, gusto mo ng isa, sige, iisa pa tayo. Hindi niya napigilang tumawa. Si Jace ang marahan, makulit at OA niyang asawa. Pero mahal na mahal niya naman. At habang pinagmamasdan niya ito na marahang buhati ng anak nila, batid ni Ira na ito ang tamang lalaki para sa kanya at ang tamang tatay para sa anak nila. Pinapaalala sa atin ng kwentong ito na ang tunay na pagaling ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagpiling lumago mula rito. Sa buhay na ito, maaari tayong masaktan at mabasag, pero maaari rin tayong muling mabuo. Magtiwala lang tayo palagi sa Diyos. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.